evening po sa inyo. Ay, good morning pa rin. Ayan, hi, good morning po. Good morning po. Ayan, ang hina po ng voice nyo. Ay, wait po. Mahina po. Oo, ang hina po. Ayan po. Hi po, good morning. Good morning po. Ayan, wala na po ilalakas yan. Sagad na po yan, ma'am. Agad na po. Nakalagay na nga po sa dibdib ko eh. Ha? Bakit po sa dibdib? May bibig po yung sa dibdib nyo? Para mas malapit. Teka lang. Sa dibdib po? Malapit sa bibig? Opo. Ha? Paano yun? Para po mas malapit kaysa nakalapag. Naka-loudspeaker po ba kayo? Hindi po. Idikit nyo po. Pwede bang idikit nyo po sa labi po ninyo, ma'am? Okay po. Ayan po. Ayan, skulungin nyo po ng kamay. Okay lang po ba? Okay naman po. Ayan po, naririnig niyo. Yan! Congratulations. Okay po yan. Okay po. Kamusta po? Okay naman, salamat sa pagtatanong. Oo, maayos Nabusog naman. po ba kayo? Nanonood ka ba nung pagkain ko kanina? Opo. Kumain ako ng dinakdakan na vegan. Vegan po kasi ako, tsaka adlay. Yeah, sinabayan ko na nga po kayo eh. Okay. Anyways, taga saan po kayo? Nandito po ako ngayon sa Canada. Nasa Canada po kayo. Wait lang po ha. Ano pong gusto itawag ko sa inyo? Pwede pong screen name lang ha? Pwedeng ate na lang. Bigyan niyo po akong pangalan. Kahit na yun, invento lang po. O Kim. Kim, Ate Kim. Ilang taon na po si Ate Kim? 50. 50 anyos. Opo, mas matanda po ako sa inyo ng kalahating taon. Opo. Kalahati ng edad ko. Kasi po, 26 lang po ako eh. Oh. Naku. Bakit po? May angal po ba kayo? Wala po. Siyempre, wala po. Halata naman sa mukha. Ayan. Mami Kim na lang. Mami ka na po ba? Opo, Ma'am. po. Sige, Kim na lang siguro. Kim, lalakasan mo yung boses mo ha. Okay po. Ano pong ginagawa mo Ano pong ginagawa niyo sa Canada? Isa po akong nakilang nani. Dakilang nani. Yes. So, namamasukan po kayo dyan. Opo. Ayan. Ang hina po ng boses nyo talaga. Pahina ng pahina. Kanina malakas na po eh. Saglit po ako. Kanina malakas po. Nagawa nyo po lakasan kanina. Ayan po. Pwede ba kulungin nyo po ng kamay? Ayan po, malakas na po ba? Sige. Ayan po. Hello? Ay, mahina, no? Nangyari kayo. Kanina lumakas po. Teka lang. Paano bang gagawin ko? Hindi po, kanina po nalakasan nyo na. Kulungin nyo po ng kamay. Hello? Hello? Kinulong nyo po ba ng kamay? Opo. Okay, sige. Narinig nyo ba guys? Can you guys hear it? Okay. May asawa na po ba kayo? Hiwalay po. Hiwalay. Pero may kinakasama po ako. Diyan sa Canada. Opo. Gano'ng katagal na po kayo sa Canada? 5. 6 years. 5 years. 5 years. Oh, 5 taon na. Sa 5 taon, nakauwi na po ba kayo? 3 times. 3 times. Okay. Alright. Ba't po tayo magkausap po? Magtatanong lang ako. Kasi, may kinakasama ako ngayon for 5 years. Ano po siya? Foreigner siya, Canadian siya. Mm-hmm. Tapos, kasi hindi ko alam kung paano ko siya tatanong. Kasi kahit sa kanya, hindi ko siya matanong. Okay. Okay, mas wala ako sa umpisa. We've been together for 5 years. And then, sa unang pagsasama namin for about 1 year, Okay. nag-cheat siya. Okay, nag-cheat siya. And Mhm. then,
nag-cheat siya, tapos hindi ko alam, siguro deprive ako sa pagmamahal ng isang asawa kasi hindi ko yung naranasan sa asawa ko. Okay. So, after ko mahiwalay pala dun sa mister ko, for like for 7 years hindi ako nakipagrelasyon kasi sabi ko focus lang ako sa anak ko, tsaka parang hindi ako ready magtiwala. Okay. And then nung nandito na ako, parang nalileft out ako dun sa mga pinsan kong may family na nandito. Okay. Kasi, syempre, iba yung circle of friends nila. Ako wala akong circle of friends na nakikisama. Mag-asabit lang ako sa kanila. Okay. And then, decide ako na siguro ready na ako makipag-commit. Ma'am, pahina ka ng pahina. I'm having hard time. Honestly. Kaya sabi ko, siguro, Apo, hello po. ready na ako makipag-commit. Apo. So, nagka-jowa ka po. Opo, nagka-jowa ako. Kaya 5 taon kami nagsasama. Okay. Despite na nag-cheat siya, pinatawad ko siya. Tell me about the cheating. When did he cheat? Oh, my God. Ganito yun. Kim, Hello po. I'm sorry, but I'm really having a hard time trying to hear you out. If you can cover your mouth and the phone. Okay. Pwede po ba ako lumabas ng bahay? Okay po, kahit pumunta po kay 7-Eleven, okay lang po sa akin. Alam, kasi mag-jacket pa ako baka. Hindi na. Ma'am, ano lang po, effortan nyo lang pong lakasan. Ang hina po talaga. Malakas na po. Hindi po, hindi ako magsasabi ko malakas. Sabilat na po, bababa ako. Ano po meron sa baba? Doon po lalakas yung bibig nyo? Hindi po. Okay po. Pero lang gumagawa ako. Hello? Yeah. Teka, saglit. Sige po. Sorry. Hello? Okay po. Ayan, kulungin niyo po ng kamay. Ayan, naririnig niyo na po ako. Opo, pero ang hina po ng boses. Sige po, lakasan nyo lang. Mahina pa rin. Opo. Hello. Kanina po kulungin niyo po ng kamay yung ano. Oh, hello po. Sige po. So, kailan po siya nag-cheat? Anong taon po ng relasyon ninyo? So, 2018. Pang ilang taon niyo po yun? 1 year. Pang namin dalawa. Ah, Parang wala pa kaming 1 year. Parang 7 months. Ganon. 7 months. Ano pong cheating ko? How did he cheat on you? Oh. Kasi nagsabi siya sa akin na pupunta daw siya sa isang country. Hindi ko na lang sasabihin kung saan country. Pinoy po ito, ano? Pinoy? No. Canadian po siya. Canadian. Okay. Pupunta daw siya doon sa country na yon para tumingin ng mga, kasi may business siya dito. Para tumingin siya about sa business niya. Okay. So, maraming nagsasabi sa akin yung pinsan ko, ba't siya pupunta doon? Without you. Ano pong country yung pupuntahan niya? Ha? Anong country yung pupuntahan niya? Singapore. Singapore. So, Asia. Coming from Canada, going to Asia. Tama? Yeah. Okay. Kahit yung mga friend ko sinasabi yung ganon. Yung duda ko is, binubura ko na lang yung duda ko kasi siguro kasi nga after separation, first time ko to. Sige, pahina po kayo ng pahina. Tapos po? Siguro nga, yung binubura ko yung
sinasabi nila na sinasabi nila na baka may kikitain yan doon, Oo. ganon. Although pumapasok din yun sa isip ko, pero po siguro sa sobrang gusto ko na tong relasyon na to after my breakup with my ex-husband. Binaliwala mo po, parang ganon. Parang nagbigay ako ng benefits of the doubt. Baka mali sila, di ba? So, and then, paano ba yun? So, nakaalis siya. And then, bago pa siya umalis, na-booking ko na siya. Okay, ano po na-booking nyo? Siyempre, makalikot tayo mga babae. Kayo lang po, kayo lang. Sige. Ako makalikot po ako sa phone. Sige. Siyempre, kasi may duda na po ako eh. Pero for 7 months, hindi ko hinahawakan yung phone niya. As in, kasi takot ako, iba yung lahi nito. Hindi ko alam yung temper nito. Right? So, hindi ko yung ginagawa. Tsaka, nire-respeto ko yung ano niya. But since may duda dun sa utak ko, parang kailangan ko mag-step forward. So, one time, nag-CR siya. Iniwan niya yung phone sa labesa. Okay. So, pinakialaman ko siya. So, pumunta kagad ako sa Facebook. And then, doon sa Facebook... Ma'am, kulungin niyo po ng kamay yung phone. Please po, please. Hello. And then, doon po sa Facebook, meron po siyang friend na ibang lahi. Okay. Na nasa Singapore. Okay. And then, friend lang naman sila, pero wala silang chat. Deleted lahat ng chat nila. Wala silang chat. Parang medyo fishy, parang gano'n, no? Oo. So, pinuntahan ko yung account ng babae sa Facebook. And then, parang lahat ng post ng babae is naka-heart siya. Diba? So, napag-connect mo na taga-Singapore yung girl, tapos siya go flying to Singapore, tama? Yeah. Tapos hindi So, kayo sasama, tinanong ko siya. parang gano'n. Tinanong ko siya. And then, he keep on denying it, of course. Ano pong tanong mo sa kanya exactly? Sabi ko, diniretso ko na siya. Ma'am, humina ka na naman po. I-maintain nyo lang po yung Parang hindi kita po. Ma'am, ganito i-maintain nyo lang parang hindi po kita nai-istorbo kasi sa inyong kwento eh. Tapos, ano pong sagot niya sa'yo? Ayun, tinanong ko po siya na hindi totoo na may pupuntahan kang business sa Singapore, no? Sabi ko, may kikitain mo tong babae na to. Tapos sabi niya, you touch my phone. Sabi ko, yeah. Tapos sabi niya, why are you doing that? Did you know the word privacy? Sabi niya gano'n. Sabi ko, yeah, I keep on trying to respect your privacy, but things is different now because I feel something fishy. Kumbaga, you stood your ground. Yeah. Ilang taon, ma'am, during that time, you were 45 kasi 50 ka ngayon eh. Tama? Yeah. Ilang, magkasing age po ba kayo? No, matanda siya sa akin ng 8 years. Okay. Same generation. Yeah. And then, yun nga, and then, sabi niya, it's not true business daw talaga yung pupuntahan niya doon. So, wala na akong choice that time kasi paalis na siya in 2 weeks time, right? Okay. So, natuloy siya. Pagdating doon, bawal ko siyang tawagan. Ano po? Bawal ko siyang tawagan, siya yung tatawag sa akin. Bakit, anong paliwanag, bakit mo siya bawal tawagan? Yeah, kasi baka daw nakikipag-business meeting siya. So, Yeah. he Pero told hindi ko yung pinapaniwalaan. he Kaya told you wala that, naman akong magawa. kumbaga explicitly sinabi niya, huwag ka natawag, ganan. Oo. Okay. Hindi ko siya pinapaniwalaan, of course. Kaya lang wala akong magawa
wala akong magawa kasi mahal ko tong taong to. Okay. And then, so, ayun, yun. Tapos hanggang sa nakabalik siya, sabi niya, babawi daw siya. Which is ginawa naman niya. Yeah. So, wait lang po. Babawi siya, meaning inaamin niya na may kasalanan siya. No, never. Ba't siya babawi? No. Ba't siya babawi? Meron daw siyang pagkukulang sa akin na kailangan daw niyang bumawi. Yun lang yung word niya. Okay. Kasi hindi mo siya pwedeng kulitin. Kasi iba yung attitude ng dito Pilipino. Sa bagay, So, no? Yeah, iba yung attitude nila. Hindi ka pwede mag-drop ng drama. Okay. Yeah. Drama is no for them. Okay. So, yeah. So, sabi niya, babawi siya. Which is, bumawi naman siya. Yeah. And then, Paano mo siya bumawi, mami? more time, more effort talagang, more gifts. Parang gano'n. Oo. Talagang, May tanong po ako sa'yo. Pagbalik niya ng galing Singapore, kinalkal mo ba yung kanyang yung profile ng babae? Yung profile mo babae? wala na, hindi ko na siya makita. Na-block ka na. Siguro naka-block na ako, gano'n. Oo. Pinablock ka siguro, no? At saka, hindi ko na rin mabuksan yung phone niya kasi biglang nagkaroon na ng security, ng password. Now, which is dati walang password. Okay. Kasi, okay, sige, kasi nagsasama na kami. So, ayun. Tapos eto na naman, pag magkasama kami, pag may nag-message sa kanya, hindi niya binubuksan. Yeah, hindi niya binubuksan kahit na pag may tumawag sa kanya, sabihin ko, bakit hindi mo sinasagot? Sabi niya, mga scammer yan, mga yan, ganyan. Kasi pag hindi daw naka-phone book sa kanya, hindi daw niya sinasagot. Well, tama naman. Pero kasi may history, kaya ang hirap maniwala, di ba? Kaya laging, yung doubt ko is, talagang laging nandyan, right? Iyon, tapos one time patulog na kami, parang siguro mga 11, 12 na yon, patulog na kami. Siya nakahiga na siya, nauna siyang humiga sa akin. Okay. Tapos tumunog yung phone niya, WhatsApp, calling from WhatsApp. Okay. So, since ako yung malapit sa phone niya, ginrab ko kagad yung phone kasi nakahiga na siya eh. So, and I saw the profile of that girl. Same girl that... Same girl. Okay, na taga Singapore. Yeah. So, Yung girl po, Asian, ma'am? Ha? Asian yung girl? Hindi Pinay? Asian siya pero hindi siya Pinay. Bata? Mas bata sa'yo? I don't know, hindi ko po alam eh. Okay. Kasi hindi mo siya matanong about dyan. No, hindi kanya sasagutin. So, ayun nga po, sinagot ko. Siyempre yung sobrang galit ko is parang hindi ko binigay sa kanya yung phone. Nagpakilala ko dun sa babae na kalibin niya ako, ganon. And then, ayun, binabaan niya ako ng phone ng babae. And then that night, ayun, nag-away kami na bakit ko daw sinagot yung phone. Sabi ko, it's my right naman na para sagutin yon kasi since niloloko mo ko, so parang may karapatan akong sagutin yun kasi nagsasama tayo. Tapos, Okay. ayun, that night, in the middle of the night, kasi tumitira ako sa kanya eh. Okay. He kicked me out. Pinaalis ka niya nung gabi? Yeah. Saan nagpunta? I go to my cousin. May mga kamag-anak ka dyan. Buti naman. Buti na lang pala, no?
Yeah. Kasi kung wala ka palang pinsan dyan, mukha kang kawawa. Yeah, I feel kawawa talaga that night. I was talking to my friend and I told to my friend just hang on the phone while I'm taking Uber because I'm so new in this country, like 7 months. It's hindi pa ako ganun Okay. kumbaga yung pakiramdam ko dito is hindi pa ako ganun ka stable dito sa country na to. I'm still adjusting. Yeah, and then hanggang sa nakarating ako dun sa pinsan ko, siguro mga 2 a.m. like that. Okay, well, that's water under the bridge. Nakalipas na yan, di ba? Obviously, nagbalikan kayo, tama? Yeah. Okay, bakit kayo nagbalikan? Ito yung pinaka-worst part. Pagkatapos nung week na yon, hindi ko alam na fa-flight pala uli siya sa Singapore. Oh! So parang inaway ka lang niya para makaalis ng walang hassle. Yeah, hindi ko alam na fa-flight uli siya sa Singapore. And then yun, naka-flight siya sa Singapore and Habang magkaaway kayo. yeah. Okay. No. Di ba week na yon nag-away kami? So pati na kayo, umalis pa rin siya. Hindi pa. Umalis siya na nakahang kami. Exactly, magkaaway kayo. Yeah. So, kung pagdudugtungin mo yung sitwasyon, para bang sinakto niya yung away para makaalis sa second time, tama? Yeah, and that day, nung umalis siya, parang decided na ako na makipaghiwalay sa kanya since nandoon siya. Kaya lang, nung nandun siya, 1 linggo na siya doon, bigla siyang nag-message sa akin na, Paina ka ng paina. ayun, bigla siya nag-message sa akin na kung pwede ko daw siyang patawarin na habang nandoon daw siya sa Singapore, iniisip daw niya kung ready ba siya na mawala ako. And then, iniisip daw niya na kung yung finigure out daw niya na may kasama akong iba, hindi daw pala niya kaya yung makita ako na may kasamang iba. So, yun daw, hindi niya tinapos yung 3 weeks niya doon. Parang 10 days lang siya, umuwi na siya. And then, yun, ano siya sa akin, nag-propose. Pero hanggang propose lang. Ayun, nag-propose. And then, umabot kami na, ayan, hanggang ngayon kami pa. Pero, this time, 100% makikita ko na talagang nagbago. This time, hindi ko siya pagtatakpan. Hindi ako magpapakatangan na pagtatakpan na hindi siya nagbago, which is nagbago talaga 360. Okay. Ngayon, ang tanong ko is, kasi hindi ko to, natanong ko na to sa kanya siguro once, kasi nahihiya ako. Tinatanong ko siya kanya kung, kasi gusto kong magpakasal. Yeah. And tinatanong ko sa kanya kung meron ba siyang plan. Sabi niya, yeah, meron daw. Pero, hello, 5 taon na kami, magsi-6 na. Tapos, hindi ko alam kasi recently, parang in last week, sisimulan ko sanang itanong uli, pero hindi ko siya kayang itanong ng harapan eh. Ang kaya ko lang gawin is through chat. Bakit? Bakit hindi mo tanong ng harapan? Ewan ko ba, nahihiya ako, Papa Jackson. You feel like it's not your place to follow up on the marriage he promised? Parang ganun? Hindi ko lang, parang hindi ko kayang tanggapin sa harapan na ganun yung advance yung isip ko na baka tanggihan ako. May tanong ako sa'yo.
Kung sakaling gusto niya mag-live-in lang kayo at ayaw niya magpakasal, aalis ka? Sagot po. Hindi rin naman po. Exactly. So, non-bearing sa'yo yung kasal. Opo, pero Okay. So, ano? kahit nga hindi niya ako pakasalan, basta ayain niya lang ako siguro eh. Ano yun? Alam mo, magulo ka. Sabi ko, parang kahit hindi niya ako pakasalan, pero marinig ko lang sa kanya na gusto niya akong pakasalan. Naggaling sa kanya na hindi ako nagtanong. Well, that's not within your control. That's beyond your control. Tama? Opo. Siguro nga. Mali ba na nagtatanong ako? No. Hindi mali, no? Actually, you are well within your right to ask. Kasi nag-propose sa'yo, tama? Tama? Opo. Okay. I have several questions sa'yo. Ready? Okay po. Okay po. You have kids, right? Meron po. Ilan? At, wag na natin bilangin, Papa Jackson. No, I mean, ilan? 4 po. Bakit parang hindi ka sure? Hindi. Yan, ano lang. Dadagdagan ko sana. Bakit? Para hindi obvious na ako. Ilan anak mo? 4 po. 4. Okay. Same father? Lahat? Opo. Kailan ka naghiwalay nun, ma'am? Ilang taong ka naghiwalay kayo na? Ilang taon ako, parang ano na kami 16 years na kaming hiwalay. So, around 34, 35 ka, tama? Yeah po. Kinasal kayo nun? Opo. So, kasal ka? Opo. Okay. Yeah, opo, kinasal po ako. Hindi pa annulled? Hindi po anal, pero nag-divorce ako dito. Okay. Ibig sabihin, dyan sa Canada, pwede kang pakasal, tama? Opo. Okay. Sa Philippine jurisdiction lang, hindi ka pwede kasal, tama? Opo. Okay. Huwag kang magagalit sa akin. Opo. I want to open your eyes into something that you might have or you might not realize it yet, but ready ka? Okay po. Ready? Opo. Okay. At your age, you are 50 years old. Do you really Opo. think that worrying about being married to a person who is willing to spend a lifetime with you naman is still a matter? Or you just want the papers to be in Canada permanently? Ano po? I want, Okay, sa edad mong 50 anyos, tama bang yan pa yung iniintindi mo para magpakasal? Or gusto mo lang talaga para magka-papers ka sa Canada? may papel po ako dito. So, hindi kasama sa equation yon. Oh, no. Okay. So, ma'am, bakit mo pa ini-stress ang sarili mo? Kung makasal ka o hindi? I'll be very honest with you. Can I? Yeah, iyan po. Okay po. Iyan din. Can we agree that at your age of 50, you are lucky that you found a love that you can cling on to and lean on to? If the marriage comes, it comes. If not, Yeah. enjoy every moment. Now, ayoko na pag-usapan pa yung panlolokong ginawa niya. Alam mo kung bakit? Yeah, kasi pinatawad ko na siya, tsaka Wala na eh. naman Tapos siya, na eh. nagbago siya eh. Tapos na eh. Yeah, opo. Di ba? Pero feeling ko, kaya natin pinag-uusapan yung panlolokong ginawa niya kasi baka naramdaman mo na to. Kasi naniniwala ka na baka ginamit lang niya yung proposal o yung proposal na yun para malure kang patawarin siya. To lure you, diba? Opo. To forgive him. Tama, mali? Tama po. And you forgave him, tama? Ay, opo. Isn't that enough for you? Siguro, Papa Jackson, is may takot ako na
ganun na kung hindi kami kasal is ganun niya lang ako pwedeng bitawan. Like, pero on the other side, na iisip ko din naman na kahit naman kasal kami nito, pwede naman ako lokohin nito kagaya ng mga nangyayari. Precisely the point. Sorry but in your country right now, in Canada, non-bearing kasi yung kasal eh. You can just divorce anytime. Opo, naisip ko din po yan. Lahat naman po na-realize ko. Siguro gusto ko lang makarinig ng ibang point of view. Naiisip ko din naman po yan. Ma'am, ulitin ko, ha? You are 50 years old. We can both agree na sa edad na 50, siguro, ang hirap na magka-jowa, no? Tama ba? Opo. Hindi, totoo lang, ma'am, no? You can hate me for saying what I'm going to say. Marami kang anak. Yes. I'm not saying, hindi ko po sinasabi sa'yo na hindi mo deserve. Ang sinasabi ko lang, you have something so dear and so valuable that not everyone can have it at the stage of your life where you're at right now. Tama, mali? Tama po. In my humble opinion, wag mo nang problemahin yung kasal. If it comes, it comes. Because it takes away the fun of having this kind of relationship. Opo. Because you focus more on the things you do not have rather than the things that you enjoy right now. Opo nga. Ngayon Naiintindihan kita, ma'am, dahil sorry siguro dahil sige, sabihin ko na lang to, no? Sige. Part of you being a woman, you wanna be validated sa part na yon? Siguro po, yeah. Or, kasi siguro, may part din na kasi nung naghiwalay kami ng ex ko, sinabi niya sa akin na dahil 4 ang anak ko, walang magtsatsagang papatol sa akin. So you have the wrong motivation. Yeah, siguro nga po na gusto kong ipakita sa kanya na you're wrong. I'll tell you a story. Ready? Okay po. May mga kilala ako na dalaga nung iniwan ng jowa nila. Dati kasi may salon ako eh. So, karamihan ng mga nire-reband namin para pagandahin ay yung mga iniwan ng jowa. Alam mo ba't sila nagpapaganda? Bakit po? Para magsisi yung nang iwan sa kanila. Mostly naman po, ganun Okay. po ba? Isn't that ironic na gusto mo makamove on sa taong kinakalimutan mo pero yung ginagawa mo ay para makita ka niya? Nga. Makes sense. Did I make sense? Yes. It's so ironic that your main objective, kung bakit mo gustong magpaganda in your case para tumino ang love life mo, ay para ma-enjoy mo sana. Pero in your case, you wanted to prove yourself to your ex, tama? Yeah. Mga lang, yung part na ganon po is, aminado naman po ako na 0.5 lang yun ang naiisip ko nun. Tigilan mo ako. Pero, hindi, totoo po. Okay. Totoo po. Kasi, kumbaga, dapang-dapa na naman siya para, nung ko lang yung, dati ko pa yung naiisip. Can I ask you something? Okay po. Do you really have a problem right now? Ayun lang po. Yun lang Wala po ka, di ba? To be honest and to be blunt with you, you really don't have any tangible problem. Tama ko mali? Tama naman po. If anything, Napaka-petty naman po nung pinoproblema ko. if anything, Kim, I'd like to congratulate you. Thank you po. You have something so rare, so dear, so important, that not all can afford to have what you enjoy now.
Yeah, I'm grateful naman po ako doon kasi sa edad ko is at least may companion pa akong kasama. In other words, wag mo nang bad tripin yung sarili mo sa mga bagay na ikaka-bad trip mo lang. Opo, siguro nga na real talk niyo ako. Siguro, ayun nga, naiisip ko naman po yan, aminado naman po ako na iniisip ko din yung mga sinabi niyo po sa akin, naiisip ko din po yun. Kaya lang siguro gusto ko lang marinig coming from you. Thank you, ma'am. Salamat. Tama naman po pala yung mga naiisip ko na bakit ang kasal is just a piece of shit Suy! paper. sorry. Yung kasi, di ba, ako nga kinasal Ikaw, ako. exactly. Sa Sabi ko, Verbo pa, pero kinasal ka nga, di ba, sa bansang walang divorce. Naghiwalay din naman Yeah. kayo, So you know that the value of being with someone does not hinge on that piece of paper. Tama, mali? Ay, opo. Okay. Thank you for having this conversation with me. Thank you din po, Kim, Papa Jackson. um, Thank you so much. May gusto ko sabihin sa'yo. Ano po yan? 50 ka na, di ba? Opo. Ganda mo pa rin, no? Ayaw po naman. Ganda problem. Ay, talaga po. Good morning, ma'am. Oh, good morning po. Thank you po, Papa Jackson. Good- Pag-ingat po kayo. Yeah, you do the same. Bye-bye. Maraming salamat po.